Dear Lady Love TV. Save the best for last. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Kinakailangan magpunta ni Amy sa recording studio para magpakita kay Jean, ang record producer na matagal na niyang katrabaho at matalik ding kaibigan. Dahil kalahating taon siyang hindi nagpakita rito at nawalan sila ng komunikasyon. Kaya huling-huli na siya sa balita tungkol sa proyektong ginagawa nila para sa isang baguhang artist. Nagulat ang kaibigan nang makita siya. Niyakap siya ng mahigpit at mukhang walang balak na pakawalan. Gaga ka? Ilang beses kitang tinitext at tinatawagan pero laging operator lang ang sumasagot sa akin. Gusto pa naman sana kitang samahan na umiyak at mura-murahin si Nico dahil sa kawalang hiyaan niyang ginawa sa'yo. Sabihin mo lang, Amy, may kakilala ko na pwedeng tumumba doon sa gago mong ex. Isang tawag ko lang doon, pwede na nating ipatumba ang lalaking ng loko sa'yo. Seryoso ang ekspresyon ni Jean nang sabihin iyon. No need. What happened between Nico and I are all in the past now. I'm okay na. Ninitian niya ang kaibigan. Pinakatitigan niyang mabuti ito. May bago ka na, no? Bago? Kunot noong tanong niya. Bagong boylet. Bulalas nito. Natawa si Amy. Wala ka pa rin talagang pinagbago, Jane. Kung maririnig ka talaga ng mga tauhan mo, baka hindi ka nila respeto. Mukha kang kagalang-galang pero kung makatili ka naman sa boylet, para kang teenager na bago pa lamang nagkaka-crush. Naiiling na wika niya. 32 years old na si Jane. Kilalang estrikto at suplada ng staff nito. Kahit ang artist ay nanginginig sa takot kapag kausap ang babae. Pero kapag siyang kausap ng kaibigan, ay daig pa nila mga tambay sa kanto. Siguro ganun talaga kapag tunay ang samahan. Nagagawang ipakita ng isang tao ang totoong katauhan dahil alam na hindi huhusgahan. Siyempre, alam mo naman kapag usapang boylet, go na go ako riyan. Bulalas nito. Single pala ito at NBSB. Wala akong bagong boylet. Na-realize ko lang na hindi ko dapat sayangin yung buhay ko sa isang bagay na hindi na maibabalik pa. I've decided to move on with my life. Kahit natagalan, hindi naman masama na magsimula uli, hindi ba? Agree ako dyan. At para magtuloy-tuloy na, hiyang pag-move on mo, marami akong trabahong itatambak sa'yo. Sure. Tumunog ang cellphone ni Amy. Napangiti siya nang mabasang mula kay Harry ang text message. Amy, iyon lang ang laman ng mensahe. Harry, sagot niya. Amy, sagot nito. Harry, syempre hindi siya nagpatalo. Nangungulit na naman ang lalaki. Hindi niya itatanggi na madalas silang magpalitan ng text messages. Pero wala naman silang seryosong napag-uusapan. Pulos kapraningan lamang. Kung dati hindi niya kayang i-tolerate iyon, ngayon ay nakapagtataka na nag-e-enjoy pa talaga siya. Hoy, anong iningiti-ngiti mo riyan? Sita sa kanya ni Jane. Nag-angat siya ng tingin sa kaibigan. Ha? Wala. Well, may 3 manuscript ako rito. They are from 3 different international fantasy novel writers. They all need a good illustrator. Kakilala ko yung kapatid ng publisher. Kaya nang makausap ko siya last week, at nalaman ko naghahanap sila ng illustrator, ikaw kaagad yung naisip ko. She told her brother about you. I gave them samples of your work and they loved it. Amy, basahin mo yung manuscript din kapag nakabuo ka na ng rough sketches. You can send it through their email. I know you can do it. Ikaw pa? Thank you, Jane. She was thrilled. Tiningnan niya ang cellphone. Wala pang reply si Harry. Hindi kita bibiguin. And we are also needing new concept for album covers. Magpasa ka ng designs mo. Muling tiningnan ni Amy ang cellphone niya. Pero wala pa ring reply mula kay Harry. Amy, wika ni Jean. Bakit kaya hindi nagre-reply sa kanya si Harry? Busy ba ito? Saan? Sa babae? Amy, napapitlag siya nang tumaas ang boses ni Jean. Yes? Ano bang tinititigan mo riyan sa cellphone mo? Nothing, tugon niya. Kumusta na nga pala ang recording ni Venus? May kasama ka namang babae, no? Harry? Nagkwekwentuhan pa sila nang nagkwekwentuhan ni Jean. Hanggang lunch ay magkasama rin sila. Pagkatapos inanood si Amy sa recording ng baguhong artist na si Venus. Halos lahat ng kanta sa album nito ay siya ang sumulat. 6:00 na ng gabi nang magpaalam siya sa kaibigan. May pupuntahan pa kasi siya. Tinawagan niya ang abogado na sumulat sa kanya. At napagkasunduan nila na sa isang restaurant sila magkita kasama ang kliyente nito.
Alas 7 ng gabi ang usapan nila. Nag-aabang na siya ng taxi pero hindi pa rin siya mapakali. Tingin siya ng tingin sa cellphone niya. Malapit na siyang makaramdam ng pagkayamot nang matigilan siya. Ano bang inaarte niya? Bakit siya naiinis kung hindi na nagre-reply si Harry? Wala namang kwenta ang pinag-uusapan nila. O mas tamang sabihin na wala naman talaga silang pinag-uusapan. Hindi niya hawak ang buhay ng binata. Gagawin ni Harry kung anong gusto nito at hindi kailangan sabihin sa kanya kung ano iyon. Kaya bakit siya nag-iinarte ng ganoon? Natawa si Amy. Iyon puno ng pang-uuyam. Okay, this is ridiculous, she said out loud. Pumara siya ng taxi. Sumakay doon. She switched off her phone. Tapos ang problema. Good evening. I'm Attorney Sanchez. Thank you for coming tonight to meet my client. Isang babaeng maliit, payat, ngunit may nakaka-intimidate na aura ang nakita ni Amy. Naghihintay pagdating niya sa restaurant. Kaagad siyang inassist ng waiter na papalapit sa table nito. At iyon ang mga salitang kaagad na sinabi sa kanya ng babae habang kinakamayan siya. Good evening, attorney. Nagtataka lang ako. This is a popular restaurant pero bakit tayo lang yung tao? Totoo yun. Pagkapasok niya sa loob ng restaurant, ay iyon kaagad ang bagay na kanyang napansin. Ang alam niya ay maraming sikat na tao ang kumakain doon. Nakapagtataka lamang na sa gabing iyon, ay sila lamang ang customers. Pinareserve ng kliyente ko ang restaurant na to ngayong gabi. Ayaw niya nang maistorbo sa pag-uusap niyo. Sagot ng abogado. Really? Hindi makapaniwalang bulalas ni Amy. Pinareserve niya ang restaurant na to? Don't tell me. I'm going to meet the president tonight. Natatawang wika niya. Kidding aside, napakagalante naman ng taong gustong kumausap sa kanya. Para lang sa pagkakataon na iyon, ay gumagastos pa ito ng malaki. Para lang makausap siya. Napaka-special niya naman yata. You can order anything you want while we're waiting for my client. Hindi niya tinanggihan ang alok nito. Minsan lang siyang makakain doon. Susulitin na niya. 30 minutes later, sa kalagitnaan ng pagkain ni Amy, ay may dumating ang taong hinihintay niya. Kaagad na tumayo ang abogado at sinalubong ang kliyente nito. Tumigil siya sa pagkain at sinipat kung sino iyon. Isang matangkad, sopestikada, maganda at mukhang naliligo sa salapi dahil sa kumikinang na evening dress na suot ng babae na animoy aattend ng awards night ang palapit sa kanyang kinaroroonan. Nakangiti ito sa kanya, kaya gumanti rin siya ng ngiti. Nang tuluyan itong makalapit, ay tumayo siya at hinanda ang sarili na makipagkamay rito. Good evening. I am Amy Rivera. Kanina lang ako nagtaka kung sino ang kliyente ni Attorney Sanchez na gusto makipag-usap sa akin. I'm glad to finally meet you. Nilahad niya ang kamay nito. Hindi niya kilala ang babae. May hindi pamilyar ang mukha nito sa kanya. Sino ba talaga ito? Ano ang kailangan sa kanya? Hindi naman iyon tinanggap ng babae. Sa halip ay umupo na. Nakangiti pa rin naman ito kaya medyo hindi naman siya nabastusan sa ginawa nito. This is Señora Helga Viena Gracia, the client I am talking about. Pakilala sa babae ni Attorney Sanchez. Umupo na rin si Amy. Sinabi sa akin na gusto mo raw ako makausap? Sa halip na sumagot ay pumalakpak ng isang beses ang babae at pagkatapos niyon ay inabot ang papel rito ng abogado. Ibinigay sa kanya ng babae ang papel. Ano to? Hindi ka ba marunong magbasa? Sa unang pagkakataon ay nagsalita ng babae. Nakangiti pa rin ito pero hindi nagustuhan ni Amy ang tono nito. Parang hinahamak siya. Look, hindi ko alam kung ano gusto mo. Ikaw ang may kailangan sa akin kaya nandito ako. Hindi ko alam kung ano ang plano mo kaya gusto mo ako makausap. Hindi ko alam kung ano gusto mong palabasin kaya tiningnan niya ang papel na inabot ng babae sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtanto kung ano iyon. Tseke at tumataginting na 5 milyong piso ang nakasulat na halaga doon. Napakunot noo siya. 5 milyon? Para saan? Para sa akin ba to? Sa'yo yan. Kung tatanggapin mo, Miss Rivera. Wika ng abogado. Pero bakit? Bakit ako bibigyan ng kliyente mo ng ganito kalaking halaga? Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ng Helga sa kanya. Nabaling tuloy ang pansin ni Amy sa babae. Nasa tinig nito ang pagmamataas. Napataas tuloy ang isang kilay niya. Kanina pang babaeng to.
Minsan lang humirit pero nakakairita sa pandinig. Ano ba talagang laro to? I am Helga Villagracia. So, bakit kailangan kilala kita? Aanhin ko naman ang pangalan mo. Nakakalokong wika niya. Alam mo, kakaiba rin ang trip mo. Ibang tao na lang ang lokohin mo. Tumayo na siya. Uuwi na ako. Marami pa akong gagawin. I am Helga Villagracia. Natrabaho. Natigilan siya. Excuse me? 4 months ago, I married this promising surgeon, and now he is the director of our private hospital. Sounds familiar. Wala kang ngiti sa labi ng babae. Nakataas ng isang kilay nito. Ikaw? Nangihinang napaupo si Amy. Nang tuluyang ma-realize kung sino ang babae. Her fiancé ditched her for this bitch. Napatingin siya sa tseke. Para sa itong 5 milyon. Nico been having guilt attacks after what he had done to you. It's been bugging him for months now and I don't like it. So I decided to find you and talk to you. I had Attorney Sanchez create a contract for you to sign. Contract? What bullshit is that? Nakasulat sa kontrata na hindi kasalanan ni Doc Nico na hindi natuloy ang kasal niya sa'yo. Na hindi mo siya sinisisi at hindi ka nagtanim ng galit sa kanya. Nahangad mo ang kaligayahan niya at kanyang esposa. Sagot ng abogado. Sign that contract and you will be having your 5 million richer, darling. Nakangising wika sa kanya ng Helga. Tapos, ipapakita mo na pinirmahan ko yon kay Nick para luminis ang konsensya niya? Hindi sumagot ang babae. But silence means yes. Natawa si Amy. Malakas, nakakaloko. 5 million pesos? Minamaliit mo ba ako? I've been with him for 7 years. He had me wrapped around his fingers the whole time. He made me feel I was not worthy of anything. Well, there were times he made me feel the happiest, but oftentimes he would make me feel I couldn't do anything without him. That I was useless if not with him. 7 fucking years, 5 million pesos. Are you fucking kidding me? Whatever the fuck is your name, bitch. Cut me some slack, will you? 7 million is not enough? 7 million? Still not enough. Umiling-iling pa sa Amy. Listen, this is what you should do. Gather all the money in the world that you can have. Ngumisi siya kay Helga. Hinulog ang tseke sa wine glass. Then, you can shove it with your ass, bitch. Balak niya sanang itapon sa mukha nito ang wine. Pero nagbago ang kanyang isip. Tinalikuran na lang niya ang babae. Mag-walk out na lang siya kaysa patulan pa ang kabaliwan ng babaeng yon. Akala ba nito ay makukuha siya sa pera? Pagkalabas ni Amy ng restaurant, ay doon siya nakaramdam ng labis na galit. Ininsulto siya ng babae. Tinapakan nito ang respeto niya sa sarili. Parang gusto niya magbago ng isip at bumalik sa loob ng restaurant at saktan ang babae. Kukunin lamang niyang isang eyeball nito, sapat na iyon sa kanya. Pagkatapos, isasawsaw niya iyon sa suka at i-display sa labas ng kanyang bahay. Kinuha niya ang cellphone at binuksan iyon. Nagagalaiti talaga siya sa galit. Anong akala sa kanya ng Helga na yon na masisilaw siya sa pera nito? Sa damit lang siya nito nasilaw. Excuse me. At ang gagong Nico na yon? Gagawa-gawa ng katarantoduhan pagkatapos makakaramdam ng guilt. Ang sarap nitong ihawin ng buhay. May tinawagan si Amy. Maya-maya ay sumagot na ang nasa kabilang linya. Harry, nasaan ka? Maingay ang background nito. Amy, why you sound so upset? Nagtaka siya. Halata ba talaga sa tinig niya ang nararamdaman? Hay naku, you won't believe what just happened. Satan visited me just a while ago, and I showed her who's boss. Nasaan ka, Amy? Sinabi ni Amy kung nasaan siya. Sorry kung naistorbo kita. Mukhang busy ka eh. Nasaan ka ba? Bakit ang ingay dyan? Anong meron? Nabababae ka na naman ba? No, just wait for me. Pagkatapos ay nawala na ang binata sa kabilang linya. Hello, Harry? Harry? Tinatay niya na ang cellphone. Hihintayin ba niya ang binata? Paano kung hindi naman ito dumating? Paano kung sinabi lang nito iyon para maging impolite sa kanyang pandinig? Iiwan talaga ni Harry ang mga babae nito para sa kanya? Sa tingin niya ay hindi. Isa lang siya. Marami ang mga ito. Nasa ganoon siyang pag-iisip na makitang lumabas si Helga kasama ang abogado nito ng restaurant. Ni hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng babae. Nagtitimpi lang siya na sugurin ito. Sumakay ka ng kotse nito ng babae.
Humarurot na umalis iyon. Ang sarap magwala. Uuwi na nga lang siya. Magtatrabaho at aabalahin ang sarili. Nakakainis. May tumigil na motor sa harap ni Amy. Na magtanggal ng helmet ang driver ay napabulala siya ng, "Harry!" Dumating nga ang lalaki. Siya ang pinili nito at hindi ang ibang babae. Hindi niya alam kung bakit nagdulot iyon ng kasiyahan sa kanya. Ang bigat ng loob na nararamdaman niya ay tila nabawasan ng kalahati. "Hi there." Bati nito. Ano yun? Ano yung suot mo?" Naka-red overalls ito. May patches ng iba't ibang pangalan ng produkto iyon. "I was in that kart racing competition since this morning." Paliwanag nito. Binigyan siya ng helmet. "Sabihin mo kung saan mo gustong kumain, Amy, at dadalhin kita roon. At habang ginagawa mo yun, pwede mong ikwento sa akin ang nangyari." "Sandali, wala ka sa club?" "Wala. Busy ako sa karera. I've completed in 3 categories." "Well, it should have been 4, pero nandito ka at pinuntahan ako." Hindi makapaniwalang wika ni Amy. "I'm sorry, Harry. Pwede ka na bumalik." "Okay lang naman ako. Saka, okay lang ako dito. Saka ko na lang ikikwento." Kinuha ng binata ang helmet sa kanya at ito nagsuot sa kanya niyon. "3 beses na akong nanalo at hindi ko na kailangan ng isa pa. Kailangan mo ako, hindi ba? Nandito na ako. Kaya wag mo na akong itaboy." "Harry, sinabi ba nito na mas importante siya kaysa sa competition na sinasalihan nito? Or maybe she was overthinking." Harry knew how to woo women at ginagamit nito yon sa kanya. He just wanted to make her feel good. Dapat maging thankful siya sa effort nito. She was not special to him after all. She was the same as the other women were to him. Umangkas na siya sa motor ng lalaki. She hugged him and rested her face on his back. She felt relaxed now. Beach mode off na siya. Pinaandar na nito ang motor. Harry was her knight in a motorcycle.